Si Rina, isang medical intern sa Maynila, ay umuwi sa kanilang probinsya sa baryo, San Nicolas para alagaan ang kanyang amang may sakit. Isang baryong napapaligiran ng kagubatan at kabundukan, malamig ang pagtanggap ng mga tao sa kanya. Lumaon napansin niya ang isang lumang panata. Bawal maghatid ng buntis sa kabundukan sa gabi. Sa kanyang paglalakad sa kagubatan, may nakita siyang abandonadong bahay. Sa loob may altar na puno ng dugo, bawang at larawan ng mga babae. Lahat ay buntis. Isang araw dinala kay Rina ang isang buntis na si Luisa na nawalan ng malay sa bukid. Sa kanyang pagsusuri wala itong pulso pero buhay pa rin ang bata sa tiyan. Narinig ni Rina mula sa isang matandang babae. Hindi siya buntis, dalawa ang kaluluwa niya. Kinilabutan siya, pinilit niyang ilipat si Luisa sa ospital sa bayan pero pinigilan siya ng mga taga-baryo. Isang gabi nakita ni Rina na si Luisa ay bumangon, dumungaw sa bintana at tila nagsisintanghal sa liwanag ng buwan. Sa salamin wala itong refleksyon. Nakahanap si Rina ng lumang tala sa simbahan. May sinumpang kanununuan ang kanilang lahi. Isang lahi ng mga babae na kapag nabuntis ay pinaghahati ng espiritu sa dalawa. Isang ina at isang halimaw na tuklasan niyang ang buong baryo ay kulto na nagpaparami ng manananggal at pinoprotektahan ang babaeng itim. Isang sinaunang halimaw na siyang ugat ng lahat. Nalaman niya ring si Luisa ay kapatid niya sa ama at si Rina ay pinagpala rin ng parehong lahi. Ibig sabihin may posibilidad siyang maging manananggal din. Si Luisa ay tuluyang nagbago, humiwalay ang kalahating katawan, lumipad at inatake ang ospital kung saan dinala ang sanggol niya. Nakipaglaban si Rina. Gumamit siya ng langis bawang at isang ritual na turo ng isang ermitanyo sa bundok. Ngunit bago niya mapatay si Luisa, nagpanik ang mga taga-baryo. Lumabas ang babaeng itim mula sa altar ng kagubatan. Matapos ang lahat ng sakripisyo na sunog ang altar, bumagsak ang kagubatan pero si Rina ay sugatan at nawala ng malay. Pagmulat niya sa Maynila, akala ng lahat ay ligtas na siya. Pero sa isang gabi, habang siya ay naliligo, napansin niya ang sarili sa salamin. Unti-unting nawawala ang kalahati ng katawan niya. Hindi mo kayang takasan ang lahi mo. Dahil ang ikalawang katawan ay ikaw rin.